Ito po ang magiging topic natin for today. Kontrolado pa din ni Tambi. Oh. Tambaluslos ang presidente. Ang next president. Malakas talaga to si Tambi. Diskaya, ipapalapa sa aso ni Tambi. Ganyan. Ganyan katindi itong tambaluslos na ito. BBM, natakot sa ebidensyang ni Tambi. Yan po ang ating magiging topic for today. Pagpasok pa lang, huwag niyong kakalimutan, i-like po niyong agad-agad itong video na ito. And sana po, i-subscribe niyo na rin itong channel, Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balik. Yan, simulan po natin dito sa control ni Tambi Loslos. Binigyan diin ni Senate President Cheese Escudero na makabubuti ang pagbabawas ng pondo ng Department of Public Works and Highways upang maiwasan ang korupsyon. Ayon sa mambabatas, mas praktikal at makabubuti na tapyasan na muna ang pondong ilalaan para sa flood control at ibuho sa ibang mga sektor. Mula sa mahigit 881 billion pesos na panukalang pondo ng DPWH para sa susunod na taon, nasa 250 billion pesos nito ay nakalaan sa flood control projects. Ayan, ito po, dyan pumasok yung insertions. Naalala nyo? Huwag po natin kakalimutan. Ang naging problema, pinagbulan po niyan ay yung insertion. Hindi po yan ang pinagbatihan nila. Na budget dapat ng Pilipinas. Pero nasingitan. Mahilig sa insert. Ito si Tambaluslos. Ito namang ito namang si Bongbong Marcos, pumayag magpa-insert. Nagpa-insert siya kay Tambaluslos. Ganyan yung magpinsan na yan. Nagpapapasok. Pinapasok, nagpa-insert. Nag-insert si Tambi, pinayagan ni Bongbong. Pinirmahan niya eh. Pero maganda ang nangyari ngayon. Alam naman po natin na tinanggal na po as Senate President si Cheese Escudero. At maganda itong sinasabi niya. Bago siya mag-iwan dito, bago niyang iwan ng pagka-Senate President niya, parang gusto niyang gutumin sila Tambaluslos. Siguro sa tingin niya nangangayayat na si Tambaluslos. Ay na, tumataba na, papayatin natin. Papayatin din natin si Saldico. Akalain mo, gustong bawasan muna. For the meantime, yung budget ng baha. Kawawa naman sila Tambaluslos niyan. Diba? Sino ba nag-insert? Ay sabi nga ni Chanko, nag-insert to si Tambi at saka to si Saldico, 'di ba? Kawawa naman sila. Pag binawasan mo ang budget ng DPWH, ang daming magugutom na anak nila. Hindi na makakakain sa Grand Hyatt. Kawawa naman yung pamilya. Pambira to si Cheese Escudero, tinanggal ng Senate President, nag-iwan pa ng problema doon sa mga buhaya. Pero good job ito. Seriously, good job itong ginawa ni Cheese. Kaya lang para sa akin kulang. Alam nyo, dapat tanggalin muna talaga ang problema patungkol sa budget ng flood control. Anyway, nagbaha naman eh. 'Di ba? Nagbabaha pa din naman. May budget, bilyong-bilyong budget, baha din naman. Di tanggalin mo na lang. Tinapyasan nyo yung PhilHealth. Tinapyasan nyo yung DepEd. Yun ang kailangan ng bansa natin. Doon nyo ilagay. Huwag na muna yung flood control. Wala rin namang mangyayari. Maniwala kayo. Hanggat hindi nakakulong, etong mga mambabatas na nakinabang dyan sa flood control, walang mangyayari dyan. Maniwala kayo. So tanggalin nyo na lang yan for the meantime. Yung buo, pangkabuuang proyekto. Paliwanag ni Senador Escudero, baha ang pondo para sa flood control na mas malaki pa sa pondo para sa mga bagong kalye at tulay. Habang 13 billion pesos lang ang halaga ng mga kinakailangang bagong silid-aralan.
kung hahayaan niya ito dadagsa ang kritisismo sa naturang budget. Kaya wag na rin muna kasi pwede namang alam mo ang daming naging ghost projects, 'di ba? Binadgetan 'yan, 'no? Sang-ayon ako kay Chis Escudero alam mo nung una ayoko 'to si Chis Escudero at nakita ko yung ano niya, nakita ko kung paano niya hinandle yung impeachment, ah, hearing nila sa Senate, paano siya nanindigan. Alam niyo mga kapwa DDS, maaaring hindi kayo sumang-ayon sa'kin, pero I don't know sa inyo, nakuha talaga nito respeto ko. Alam niyo naman binatikos ko 'to kasi ginawa 'tong waiter ni Chis ni Lisa, 'di ba? So may mga nakikita akong hindi magaganda sa kanya, pero sa kabuuan wala din naman perpekto. At nakita ko nagsakripisyo siya, eh. Alam naman niya yung kahihinatnanan niya, yung kakahinatnan, yung kanyang magiging problema dito, pero tinuluyan pa rin niya. Kaya ngayon kahit wala naman siyang talagang kasalanan, siya ang sinisilipan pa. Wala naman siyang pakinabang, siya pa ang sinilipan, pinatanggal pa siyang Senate President. At maganda pong ano 'yan, pangitain sa isang tao. Palagay ko dapat suportahan natin 'to si Chis Escudero. Mga DDS, ito ay talagang, ito yung mga taong nirerespeto. Hindi yung sumusuporta sa ngawa. Sumuporta siya hanggang kailangan niyang magsakripisyo and hanggang sa huli nanindigan siya. 'No, so maganda 'yun. Kaya lang para sa akin, ang sabi ko nga dapat in in totality dapat tanggalin na po ang buong flood control, projects. Ah, wala namang ano, eh, walang pakinabang, eh. Kaya tingnan po ninyo ito, ha. Kaya po mga kababayan ko, 'wag po nating kakalimutan ito, okey? Ito yung siyam na hindi pumayag na una, hindi sila pumayag na mapa-impeach si VP Sara. Ito yung mga taong sumunod sa utos ng Supreme Court. Ito yan, mga yan. And at the same time, sila din yung hindi pumayag, hindi sila sumang-ayon doon sa palitan si Chis Escudero. Kaya ako siguro ibibigay ko 'tong time na ito, I salute you Chis Escudero. Yan ang paninindigan. May sakripisyo. Hindi puro kuda, Amy Marcos, ha? Kasi wala pang napapatunayan, eh. But antayin natin baka naman in time, may mapatunayan si Amy Marcos. I'm really hoping may mapatunayan siya. Hindi po ako Iminatics, alam niyo naman po 'yan. Pero nababago, eh, 'di ba? Ah, nabago ang tingin ko dito kay Cheese, ganito na rin kay Jinggoy and hopefully magtuloy-tuloy po sila. Ito lang po ang nakakalungkot. Ang problema natin, si Tamby ang pinalitan si Chis Escudero. Kaya po, mga kababayan ko, 'pag talagang ako sinasabi ko sa inyo, meron ng, hindi pagkakasunduan ng kampo ni Bongbong Marcos at meron na rin talagang sa na matagal ko ng sinasabi sa inyo 'yan. And I really think, okay, eto ang aking palagay, papalitan na rin na speaker si Tambaluslos. Gusto niyo malaman kung sinong ipapalit? Nagsisimula sa letrang A ang pangalan at ang kanyang huling letra ay E. Hindi. Joke lang, di ko alam. Basta, kung mangyari, tingnan niyo. Anyway, papalitan na di umano si Tamby at aatasan. Ito po ang narinig ko sa aking source. May go signal na di umano ni Bongbong Marcos na patanggal si Tamby.
At ang kapalit, wag na lang nating sabihin. Okay? Pero, bakit ang sinabi, ang mga korap, ang mga kurakot, ang mga magnanakaw, sinabi ng Diskaya ay nasa Congress, bakit si Chis Escudero ang pinalitan? Bakit hindi si Tamba? Pagka hindi nagkatotoo, yung sabi sa akin na papalitan na si Tambi, ibig sabihin, si Tambi ang talagang may kontrol ng gobyernong ito. Again, tama si BP Sara. Naalala nyo sinabi niya, ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas ay si Tambi at si Saldi. Tambi at Saldi. Tumama ngayon. Tumutugma. Kumukonek. Pero beyond that, weak talaga to si Bongbong Marcos pag hindi niya napapalitan si Tambi. Kasi nagawan niya ng paraan mapapalitan si Cheese. Bakit hindi niya magawa ng paraan si Tambi? Diba? At alam naman natin, gusto niya nang palitan si Tambi. So pag hindi niya napalitan, hindi ibig sabihin, hindi siya nangialam. Hindi lang niya kaya. And we have a bigger problem, mga Pilipino. Pag hindi niya kinaya si Tambi, ibig sabihin, the control is in Tambi. Si Marcos, alam naman nating dati ng display. Pero, mas malaking problema ngayon kasi hindi lang siya display, kontrolado pa siya ni Tambi. That is a bigger problem. Ang tunay na presidente rito, si Tambi. So aantayin po natin. Pinapaalala ko lang itong siyam na ito. Siguro we start supporting them until mailabas ng Diskaya yung lahat at ng ebidensya at maituro lahat ng may mga problema. Ako naniniwala ako may kasalanan dito si Bongbong Marcos. Antayin natin kung sino ang magtuturo sa kanya. Yung may malakas na loob. Pakita po natin, ito namang parte na to. Ito naman, yung mga naghudas. Diba? Na para mapalitan si Cheese. Alam mo yung iba, okay lang yan kasi si Tito Soto, alam naman natin. Si Bam Aquino, alam naman natin. Si JB, alam, yung mga yan. Disappointed ako dito kay Pia Cayetano, kay Mark Villar, at saka kay Camille Villar. Diba? Sumipti sila eh. Kaya ito yung majority. Ang minority ngayon, yung team nila Cheese, yung Duterte Black. Kaya nga, alam naman natin sa simula eh. Di ba? Lagi nating sinasabi, si Risa gustong maging minority. Hindi. Loko-lako ka. Paano ka maging minority? Isunod ka ng sunod kay Bongbong Marcos. Ito ngayon oh, nasa majority ka na. Yan ang majority, yan ang listahan ng majority ngayon. Ang minority, ang totoong minority, ang totoong hindi pro-admin. Yung partido nila Cheese. Ng Duterte Black. Yan naman talaga eh. Yan naman yung lantaran talagang kumukontra sa mga kalukuhan ng ginagawa sa mga Duterte. Yan yung mga yun. Ito mga nasa listahan na yan, bata ni Bongbong Marcos yan. Oo, pro-admin yung mga yan. Diba? Kaya itong si Risa, itong sila Bam, sila Kiko, itong Pinklawan, wala talagang paninindigan yan. Diba? Galit na galit yan sa mga Marcos. Sinusukan niya ng mga Marcos. Anong nangyari ngayon? Sip-sip sa Marcos ang mga dilawan. Kitang-kita nyo naman lahat eh. Para maging relevant ang dilawan, sip-sip sila sa Marcos. Ito na yun.
Ito, maliwanag na ebidensya. Kahit itanggi ng mga dilawan, eto na, kinain nila yung tae nila. Pasensya po doon sa mga kumakain. Kinain nila yung sinuka nila. Di ba? Okay naman yung mga Tulfo, alam naman natin yan. Ang Tulfo may pangarap din yan. So, galit din yan sa mga Duterte. Kasi alam naman nila, natin, lahat, kahit sila, malakas talaga ang Duterte. So, panig muna sila kay Marcos, kainin muna nila yung suka. Di ba? Yan yung mga dilawan. Pero tingnan po natin, gusto ko lang ipakita to. Ito naman yung sinabi ni, pakinggan po ninyo, sinabi ni Tambi. Akusasyon ng mga diskaya, di palalagpasin ng liderato ng Kamara. Oh. Alam nyo, dyan na lang. Talagang nakikita naman natin. Di ba? Talagang itong Kamara, yung Tricom, yung mga Comcom nila dyan. Alam naman nila sabi nga ni Chanco, sabi nga ni Magalong, alam naman ninyo ang problema kung kanino galing. Alam nyo naman kung sino pinakamalaking nakurap. Bakit itinatago nyo si Saldico? Bakit hindi nyo kayang pangalanan si Tamba? Kasi may mga aso siya Yung mga aso niya, hindi naman naghahanap yan na masolusyonan ng problema sa baha. Alam mo yung sinasabi nila Abante, nila Puno, nadadamay kami dito. Wala kaming kasalanan, nadadamay kami. Bakit guilty kayo? Bakit kayo nadadamay? Ang daming congressman, gumanyan ba sila pulong? Yung ibang congressman, defensive ba? Diba? Pinagtatanggol. Kaya, eto, pag hindi pat naalis talaga to si Tambi, malaki problema natin. Ito talaga presidente. Pero, pag naalis si Tambi, tingnan ko kung anong sasabihin niya mga Tricom na yan. Baka matatapang lang yan sa mga vloggers. Diba? Tingnan natin kung saan sila ngayon pupulutin. Kasi definitely, kung pinalitan mo Bongbong Marcos, ang liderato ng Senate, pinalitan mo as Senate President, makinig po kayo. Tito Soto, ako, hindi kita kursunada. Nakikita ko medyo sip-sip ka. But bibigyan ka namin ng chance. Nilagay ka dyan, gawin mo ang nararapat mong gawin. Pero kung yung investigasyon sa baha, sa insertion, sa ghost projects, sa mga flood control projects, sa DPWH, sa Congress, mauwi sa impeachment, mauwi sa mga Duterte na naman, mauwi sa pamumulitika. Wala kang kwenta, Tito Soto. Kayo dyan sa majority, wala kayong kwenta. Wala kayong mga bayag kung mauuwi. Okay? Kasi ito na. Nag-damage control sila. Hindi po flood control ang sinolusyonan nila. Damage control ang sinolusyonan nila. Hindi ko alam kung natakot sila sa diskaya kaya pinapalitan si Chis Escudero dahil baka ituro si Bongbong Marcos. Kaya kinontrol nila ang Senate. Na supposedly ang kinokontrol dapat nila yung House. And that is long overdue. Matagal nang dapat pinalitan to si Tambi. Wala kang ginawa, Bongbong Marcos. Alam mo nang matagal yung insertions. Alam mo na yung nangyayari sa Kamara. Wala kang ginawa, Bongbong Marcos. Ngayon, up to the very last, si Chis Escudero pa pinapalitan mo, hindi si Tambi.
Wala ka talagang kwenta. Kaya dapat mapalitan 'to. Kung hindi, wala ka talagang kwenta. Kasi ang nakikita ko dito, sa gitna ng kaunting tagumpay, ang ganda ng imbestigasyon sa Senate. Bakit ang inasikaso ninyo yung pagpalit kay Chis Escudero? Kaya titingnan ka namin, Tito Soto. Gamitin mo yung utak mo. Sabi ng iba, makadiyos ka. Gamitin mo. Ang liwa-liwanag, may korupsyong nangyayari. At kung sakaling involved dyan si Bongbong Marcos, huwag mong ipagtanggol. At kung sakali, paimbestigahan nyo ng todo kung gaano kagaling ginawa ni Marcoleta ang Blue Ribbon Committee. Kung may ipapalit ka dyan, ganun ang mangyari. Baka mamaya, malihis tayo sa impeachment. Ipasok mo yung impeachment, unahin mo yung impeachment. Baka unahin ni Tito Soto. Hindi kita pinangungunahan. Sabi ko nga, bibigyan kita ng chance, Tito Soto. Pero kung mauuwi tayo sa impeachment, mauuwi tayo sa Duterte, you are like them. Don't be like them. Don't be a trapo. Don't be evil because malaki ang problema natin sa baha. And this is not about the Duterte. Magkano lang ang pinag-uusapang confidential funds ni BP Sara? Magkano ang confidential funds ni Bongbong Marcos? Magkano ang insertion? Nasa bilyon. 150 million lang ang kinagagalit sa confidential funds ni BP Sara. And these are billions. Alam ko, Tito Soto, hindi ka bulag. So wag na sana natin ilihis. Dahil magagalit talaga ang taong bayan. At alam ko mananagot ka sa Diyos, Tito Soto. Ang daming namatay sa baha. Ang daming nagkasakit sa baha. Ang daming naguhong bahay dahil sa baha. Tapos magiging issue nyo, impeachment. Kung lang naman, magagalit ang taong bayan sa inyo. Huwag po tayong pumunta ron. Ha? Tito Soto. Eto naman, yung merong di umanong sakit sa puso, biglang lumutang. Basahin natin. Sabi niya, Saldico denies Chanco's insertion allegations in Senate hearing. Sino nag-insert? Hindi yun yung pinagdebatihan ninyo, may na-insert eh. Don't just deny it. Turo mo sinong nag-insert. Ako? Taong bayan? Kasi nadagdagan yung budget sa DPWH eh. May nagdagdag. Ang problema sa'yo, dinideny mo. Di ituro mo kung sino nag-insert. Umuwi ka dito, huwag ka nagtatago dyan. Kaya nga dinideny ni Tambi na wala siyang kasalanan dito. Ba't di mo utusan yung tao mo ilabas si Saldico? Tinatago nung tao mo eh. Ayaw palabasin si Saldico. Ayaw ipatawag. Isa pa to si Saldico. Dinideny. Puro kayo deny. Deny kayo ng deny. Wala naman kayong tinuturo. Lahat kayo dyan, bobo? Hindi nyo alam? Hindi alam ni Tambi kung sino nag-insert? Hindi mo rin alam kung sino nag-insert? Sabi nga ni Chanco, alam nyo kung sino mga kalokohan dyan. Alam nyo rin, sabi ni Magalong, kung sino pinakamalaking nakurap. Basta kayo magdi-deny. Tapos hindi ka uuwi dito. Tapos meron kayong takapagtanggol, ayaw kayong palabasin. Tapos wala kayong ituturo. Ano yun, niloloko nyo taong bayan? Ganyan kabobo ang tingin nyo sa taong bayan? Ba't di ka umuwi dito? Ituro mo kung sino. Pambihira naman, hindi rin alam ni Tambi kung sino nag-insert. Definitely may insertions nangyari. We cannot deny that.
Lahat kayo walang alam. Lahat kayo ganyang kabobo. Bigla na lang may nag-insert. Biglang lumaki yung budget. Di nyo alam kung sino. Baka ako. Ako na amin. Ayaw nyo aminin eh. Ako na nagpalaki ng budget nyo. Nandito ng problema. Nasa insertions eh. Pasok ay ng pasok. Parang alam mo yung sinasabi. Yung ano, yung nabuntis na kapitbahay ko. Hindi ako nakabuntis ha. O anong sabi? Aksidente lang, biglang na-insert, hindi ko alam. Ayun, buntis. Ano yun? Hindi mo alam na-insert? Huwag nga tayong maglokohan. Pero bang na-aksidente na buntis? Ano yun, nabangga yung motor tapos biglang na-insert? Lokohan naman yan. Huwag tayong maglulukohan dito. Walang ganun. Walang aksidenteng insertions. Di ba? Umuwi ka, aminin mo, tapos. Pero hanggang nakatago ka, sa paningin ng taong bayan, and I belong to them. You are guilty. Kaya alam nyo, eksakto sinabi nito si Bato eh. Ang korupsyon sa ghost flood control projects ay nasa House ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Kaya nga, ako turn off ako dito kay Tito Soto. At check ka talaga. But anyway, sabi ko nga bigyan natin ng pagkakataon. Pero pagka walang nangyari sa investigasyon, tapos pinalitan si Marcoleta at walang nangyari, tapos nauwi sa impeachment, ay ewan ko na. Marami itong kahulugan. Ako nakikita ko rin dito. Marami nagme-mensahe sa akin. Ang sabi, ituturo na daw si Bongbong Marcos. Madadamay si Bongbong Marcos. Kaya kinontrol nila. So kontrolado nila, papalitan ng chairman ng Blue Ribbon Committee, yung klase ng tanungan, maiiba. Yung investigasyon, ang nakakalungkot dito, nakita nyo yung investigasyon sa House? Yung lower house, yung mga congressman, ampaw, di ba? Sabaw. Same thing. Baka mamaya, yung napakagandang investigasyon na ginawa ng Senate sa pangunguna ni Marcoleta, parang sa House, sa lower house, maging sabaw, maging walang kwenta. Kasi isipin mo sa dami-dami ng naging problema at sa ganda ng nangyari, bakit nag-focus ito si Tito Soto at ito si Bongbong Marcos sa pagpalit ng liderato? Wala tayong nakikitang ano dito kung hindi. May posibleng ituro si Bongbong Marcos. Wala, di ba? Ano? Alam naman natin si Tito Soto na talagang gigil na gigil sa impeachment. But then again, sabi ko nga, pagbigyan natin. Pero, hindi kami magpapabukas, Tito Soto. Pag nagkamali ka dyan, babanatan ka namin. But for the meantime, tingnan muna natin kung talagang may konsensya, may kaluluwa. Ito si Tito Soto. Bigyan natin ng chance. Ipakita ko lang to sa inyo, no. Alam kong dito manggagalaiti kayo. Dahil all along, alam na nila yung problema eh. Pero wala silang ginawa. Panuorin niyo po tong video na ito. Ito, pakinggan nyo. Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. May pinsan ka, Bongbong Marcos, na involved sa bribery ng mga justices. Bitin natin, napaka-importante nun. Supreme Court
Justices. May video, may kaso, may witnesses. Di ba? Pinsan mo yan, Bongbong Marcos. Involved. Bribery. May ebidensya. May video. Anong ginawa mo, Bongbong Marcos? Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Ngayon, di ba? Ang tagal, hindi matanggal. Tingnan natin, baka pagka-upload ko nito, biglang natanggal na, matanggal na. Di ba? Kinabukasan lang, matanggal na. Pero matagal nang sinasabi ni BP Sara. Actually, matagal na naming sinasabi to. At the get-go, on your first year, bago ka pa mag-isang taon, sinasabi na namin, Bongbong, sisirain ka ni Tambi. Instead, nakipagkaisa ka kay BP Sara, inayos nyo ang bansang Pilipinas. You chose your cousin. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi po malinis ang kamay. Blood is in your hands, Bongbong Marcos. May dugo ka sa kamay. Hindi ka malinis. Involved ka dito. Directly or indirectly. Hindi ko sinabing nangurap siya. Pero hindi mo ginawa ng paraan. Yan ang leader. Kunwari lang ha, ako congressman. Ito halimbawa lang. At wala akong magawa para sa distrito ko. Totoo to. My friends know me. Magre-resign ako. Ito, my friends know me. Pag hindi ko type yung pinaglalaban ko at o-offeran mo ko, tatanggihan kita. Alam yan ng mga malalapit sa akin. Pagpangit na. Pagtaliwas na. Eto, hindi mo pinanindigan si BP Sara. Alam mo, nanahimik ka. What kind of a leader are you? Bakla ka ba? Hindi ka nanindigan, Bongbong. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa namimigay ng pera. Di ba? Oh. Pinayagan mo, Bongbong eh. Ngayon, naniwala na kayo. Ito mga kababayan, hindi ko po kayo sinisisi. Pero alam mo, isa sa problema ng bansa natin, bukod sa corruption, tama si Magalong, hindi tayo marunong ng iboboto. Kasi inano ni BP Sara, hindi ganun, wag ganun. Sinabi rin ni PRRD eh. Hindi ko po kayo sinisisi, papaalala lang. Huwag tayong maniniwala basta sa tao. Tingnan nyo. Kahit ako sinasabi ko, doon sa matagal nang nanonood sa akin, sinasabi ko, huwag kayong maniniwala kahit sa vlog ko. Do your research. Para pag nagkamali ka sa desisyon, you are responsible. You don't blame other people. Ay, kasi sinabi ni Sara, hindi ganun, wag ganun. Ulitin ko, hindi ko sinisisi. Kailangan lang tayong mag-improve. Magkaroon tayo ng sense of responsibility. Hindi ko pwede sabihin, nagugutom yung anak ko eh. Kasalanan ng gobyerno, hindi ako papayag ng ganun. Kahit kasalanan ng gobyerno, kahit loko-loko yung gobyerno, kahit magnanakaw ang gobyerno, I will take the responsibility kung gutom yung mga anak ko. Dapat ganun po tayo. So, ayusin po natin yung pagboto natin. Wala po tayong sisihan. Mahal ko po kayo mga Pilipino. Ayusin lang natin. Magtayo tayo ng totoong hanapin nyo. Tatandaan nyo to. Yung may takot sa Diyos. Yung may pagmamahal sa Diyos, unahin natin yan. Hindi po mangungurap yan. Yes, hindi sila perpekto. Pero pagmahalan Diyos niyan, mabilis i-correct yan. Nagre-repent agad. Hindi po yan manhid.
Pangalawa, meron ng ebidensya. Hindi dati corrupt tapos kakandidato sasabihin, hindi na ako mangungurap. Hindi gano'n. Sasabihin lalabanan ko ang corrupt. Corrupt ka nga, paano mo lalabanan ng corrupt? Lalabanan ko ang droga. Addict ka nga, paano mo lalabanan ng droga? Huwag tayong maniniwala sa politiko. Tingnan mo yung ginagawa nila. Same thing na sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong maniniwala sa vlog ko. Sa kahit sinong vloggers, including me. Do your own research. Be responsible. Ganun po dapat ang mga Pilipino. Di ba? Kaya may mali ang gobyerno, gawin din natin yung part natin. Diyan nagkakamali. Kaya ako nahihinaan ako talaga kay Bongbong Marcos. Sisi siya ng sisi. Wala akong kabilib-bilib sa taong na ilaging inililigtas yung sarili. Pero it happened on his watch. Anong klaseng lalaki yan? Diba? Anong klaseng lalaki yan? Kaya, alam ko wala tayong pagbabago eh. Walang acceptance on the part of Marcos. And then turo siya ng turo. Inaayos na nga itong problema sa baha. Sino pang tinuturo ni Claire? Duterte na naman, pambihira. Na para bang kanya. Di ba nga, lagi niyang sinasabi separation of powers. Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong Hindi ba? Yan ba igawain ng congressman? Baka naman pag tumakbo si Tambaluslos na presidente, boto nyo pa. Kabobobo nyo ng talaga niyan. Ha? Huwag naman gano'n. Huwag gano'n. Tingnan nyo na lang yung una yung titingnan huwag nyong papakinggan yung sinabi. Ano bang nagawa niya sa syudad niya? If you will be the leader, the highest office of the executive department, dapat galing ka mismo sa executive. Mayor, dumaan ka dyan. Naayos mo yung bayan mo. Yung syudad mo, naayos mo. Yan ang titingnan ninyo. Naayos ba ni Tambi? Si Bongbong ba ang naayos niya? gagawin. Sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Diba? Matagal na tayong sinabihan ni Sara. Tumama na naman siya. Anong sabi niya? Ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas, si Tambi at si Saldi. Ganyan po. Tumatama. Kanina, napatunayan natin sa hearing. Tama po. Kaya po, huwag tayo magpalinlang. Papasukan tayo ng distraction. Papasukan tayo ng Trojan horse, distraction, at kung ano-ano may personal agenda. Dapat yung mata nyo laging nakatingin. Ano ang agenda ng tao na to? Makikita nyo naman agad eh. Turuan, magturuan na tayo. Diba? Tulungan nyo yung mga kababayan nyo. Ano kaya ang agenda nito? Makikita nyo naman eh. Diba? Trojan horse what to? Nililigtas ba nito sarili niya? Kulang lang ba to sa pansin? Mukha ba tong pera? Konektado ba to sa flood control? Etc. etc. Busisiin nyo lahat ng politiko, including the vloggers, including me. Diba? Wala tayong dyan. So, basta hindi yung personal ang titingnan natin. Tingnan natin yung koneksyon sa politika.
at tayo ay maging matalino patungkol dito. Maraming salamat po sa mga nanood. Huwag pong kalimutan i-like tong video na ito and sana mag-subscribe po kayo. Konting lambing lang po. God bless everyone. Coach Oli po.